Gagawa tayo ng trending na beef pares! And of course, ito ay overload dahil maglalagay tayo ng lechon kawali at chicharon bulaklak. Feeling ko kahit sa ang panig ng Pilipinas ngayon ay managtitinda na ng beef pares dahil yan kay Diwata. So yes, ang gagawin natin ay Kanto style. At para kompleto na, gagawa rin tayo ng pares na kanin. Ayan, so ito yung ating mga sangkap. So, ang unang gagawin natin ay magpapakulo tayo ng ating beef bones dahil matagal yon. So, simulan na natin. So, meron tayong tubig sa ating kaldero. Maglagay tayo dito ng asin. At ilagay na natin ang ating mga beef bones. So, yung mga beef bones natin ay may konting laman at taba. Mas maganda kung merong ganyan. At may lagay rin tayo ng laman ng baka. So, hindi lang ito puro buto ha, may laman din. Tapos ay pakuluan natin yan for 3 to 4 hours. Next naman ay palambutin natin ang liempo. So, eto ang magiging lechon kawali natin. Simpleng timpla lang ang gagawin natin, may asin, paminta at dahon ng laurel. Pakuluan lang natin ito ng 1 hour or until ito ay malambot na. And eto na po siya, malambot na. So hanguin natin ito at palamigin. At isunod natin ang ating pang chicharon bulaklak. Okay, eto ay nahugasan ko na ng 3 beses. Ngayon naman ay lagyan natin ng suka. Ayan. Tapos, lagyan natin ng asin. Okay. Ngayon naman, ay i-massage natin siya para yung mga remaining or natitirang dugo ay matanggal. Ayan. At nilangsan na din para matanggal din siya. Ayan siya, oh. Ito ay pang chicharon bulaklak. Ano bang tawag nito? Yung hindi pa siya chicharon bulaklak. Ayan. So, pagkatapos nito ay banlawan natin ng tubig. So, i-discard na natin yung ating vinegar, syempre. Ito yung pinakuluan natin sa ating liempo kanina. So, dito din natin pakukuluan yung ating fat flour. Pakuluan lang natin yan until lumambot. Ayan. Check natin. Okay. Malambot na siya. So, kunin na natin. At eto naman yung baka natin. Dito na ako sa labas nagpakulo para hindi masyadong mainit sa loob ng kusina. Ayan. So, nagmamantika na siya. So, ang gagawin natin ngayon ay kukunin natin yan. And nga pala, habang nagpapakulo kayo at may napansin kayong scam or yung nagpo-float sa ibabaw na parang maputi na madumi, ganun, tanggalin nyo lang yon. Sa akin kasi walang nag-float. At eto na yung mantika na nakuha natin, itapon lang natin yan. And eto yung mga sangkap or pampalasa na ilalagay natin. So, meron tayong spring onions, red onions, tapos meron tayong luya, at eto naman yung ating sili. Yung sili natin ay eto yung gamit ko. Pero tinanggal ko po yung buto niya para hindi maanghang. So, yung lasa ng sili ang makukuha natin. Tapos, syempre, merong star anise. At mamaya, makikita nyo, may ilalagay pa tayo na pampalasa. Okay, dito na ako nagpatuloy. So, eto ay malambot na. Ayan. So, ngayon ay ilagay na natin yung ating mga sangkap. Lagay tayo ng ating star anise. Takpan na muna natin. So, isimmer natin siya ng mga 30 minutes. Okay. So, ngayon naman, ang gagawin natin ay maglagay tayo ng beef broth cube. Actually, tinikpan ko na siya. Masarap na siya. Pero, iba pa rin kapag maglalagay pa tayo ng beef broth cube dahil nga street style ang gagawin natin. And kung gusto mo pang maglagay ng water, okay naman. Pero pansin ko, pag dahil ka naglalagay ng water,
ano yung lasa. Hindi iba. Mas malasa talaga kapag konti lang yung tubig. Next naman ay maglagay tayo ng cornstarch. So, yung cornstarch natin ay i-dilute natin sa water. And then, ilagay natin siya. Mix natin. Tapos, maglagay pa tayo ng paminta. Okay. And then, next naman ay maglagay tayo ng konting toyo para sa kulay. So, alalay lang sa paglalagay para hindi naman maging maalat masyado yung ating pares. Ayan. Mixan natin yan. Simmer lang ng 1 minute and then okay na to. Okay, next naman ay magprito na tayo ng ating lechon kawali. So, prituhin lang natin ito until maging crispy siya. Pero wag mo siyang i-overcook. And ayan, hanguin natin ito at i-rest na muna natin bago natin i-chop. Next naman ay ang ating chicharon bulaklak. Ayan, so magprito na tayo. Mainit na yan. And madilim na. Uy, pumapatok-patok. Ayan, crispy na ito. Maputi lang yung tignan, pero okay na yan. Kasi kapag super brown yan, sunog na yon. Ayan, para naman sa kanin natin ay hugasan ko na yan. Maglagay tayo ng tubig. So, dapat buhag-hag type siya. So, 1:1 yung measurement ko. Pero depende din yan sa rice. Ngayon naman ay maglagay tayo ng toyo. Konti lang. Yan. Ayan, so ngayon ay isa lang na natin. So, parang normal lang talaga siya na magluluto tayo ng kanin. May toyo lang siya. Tapos ay hiwain natin ng bite size ang ating lechon kawali at chicharon bulaklak. Ito naman yung laman ng baka, i-cut na din natin into bite size. At ito yung bowl natin, naglagay ako ng cellophane para talagang kanto style ang dating. So unahin natin ang laman ng baka, tapos yung ating sabaw. Tapos ay itopping na natin ang lechon kawali at chicharon bulaklak. At mag-garnish tayo ng spring onions and fried garlic. At eto naman ang pares na kanin. Lagyan din natin ng fried garlic. At ayan, eto na ang ating overload na beef pares! Ayan, eto na siya. So, tikman natin. Actually, natikman ko na siya. Pero syempre, titikman ko naman siya again para sa inyo. Pangunahan ko kayo ha. Ang ginawa natin na pares ay Canto style, diba? So, hindi ito yung authentic style na matamis. Tapos, yung dark na, diba, thick na soup tapos dark. Tapos, meron pa silang nilalagay na mga aromatics gaya ng cinnamon, may 5 spice pa sila nilalagay. Yung iba naman naglalagay ng sesame oil, mga ganon. Wala yung dito. So, star anise lang yung ilagay natin dun sa mga sangkap na nilalagay sa original or authentic style na beef pares. And dahil eto nga ay Canto style, so hindi siya yung super lapot na sabaw. So, ayan, tikman natin.
In fairness ha, malasa naman yung ginawa natin na beef pares. So, nalalasahan ko si Star Anise at yung amoy niya. Alam mo, pagpasok dito sa kusina namin, talagang, hoy, ang bango. Oo, mabango siya. At dahil nga yung gawa natin ay templado siya, hindi ko na need maglagay ng additional na asin, paminta, toyo. Kasi 'di ba kapag pupunta ka dun sa mga nagbebenta ng mga beef para sa kanto, meron pang mga condiments gaya nito. Pwede ka din maglagay ng mga ganito. Dahil alam niyo naman na iba-iba tayo ng preference sa lasa. Pero etong ginawa ko, malasa siya. Pero napansin ko kapag nagdagdag, 'di ba? Magre-reduce yung water natin kapag nagpapakulo tayo. Tapos kapag nagdagdag ka ng tubig, nag-iiba din yung lasa. So, kapag marami yung water na ilalagay mo, talagang dapat kang para mahabol mo yung lasa na ginawa mo nung hindi ka pa nagdadagdag ng tubig. Parang magdadagdag ka din ng pampalasa again. Kung gusto mo marami yung water mo, yun yung napansin ko. Kaya yun nakikita natin sa social media, yung mga nagre-review ng beef pares. Sinasabi nila na very ordinary yung beef pares, nating special sa lasa. Yung para bang tama lang. At dahil nga mura siya at may gimmick na andi sabaw, so syempre, marami yung sabaw na inilalagay dun sa pinapakulo nilang baka. Which is, okay lang naman kasi may lasa pa rin yun. Pero syempre kapag mapili ka at talagang marami kang foodie ka, maho-compare mo yung mga beef pares na napuntahan mo. Pero yun nga, huwag ka masyadong mag-expect. Lalo na kapag mura, tapos unlimited pa, alam mo yun, huwag ka masyadong mag-expect. So again, etong gawa natin ay malasa naman siya. Dahil nga syempre, nasa bahay ako, hindi ko naman siya gagawing negosyo. So, talagang makakapagtimpla ka ng ayos. Lagyan natin ng kalamansi. Masarap ang beef pares kapag may kalamansi. Kapag itong timpla ha. Okay. Ayan. Sarap na kapag may kanin. Kanin tayo. So, sa inyo ba dyan, marami nang nagnenegosyo ng beef pares? Dito sa amin, meron na din. Hindi ko pa napupuntahan. Dahil sobrang init, ayoko lumabas. So, eto, nagtiyagang gumawa. And yes, pwedeng mag-chili garlic ka, pero ako, ayoko na manghang. So, pwede na ako dito. Ayan. Sarap. Masarap ng beef pares kapag may kanin. Siyempre, pares eh. Ang ating chicharon bulaklak, kung yung kalimutan. Aha. Nga. Masira diet mo. Sa kanin naman, syempre, parang ordinary lang siya na dating na may konting toyo. Pero kung gusto nyo na sangag, mas perfect ang sangag na may garlic. Oh my God. So magmumukbang na lang tayo dito. Kaya nag-enjoy na ako. Sarap. Alam nyo, lagi talagang dumadaan sa akin yung mga vlog about sa beef pares. Yung mga lugar na nagbebenta ng beef pares, ay naku, nakakatakam. Kaya eto, nagsailing sikap na naman. Sarap niya. So, subukan nyo, tignan nyo yung recipe natin. Siyempre, tikman nyo and then adjust kayo sa gusto nyong lasa ng pares ninyo. Basta, ito pong recipe natin ay hindi yung authentic style. Kanto style po siya. Kaya, iba kasi yung authentic, diba? Talagang, masasabi kong malayo siya. Yung kanto style at yung authentic, malayo siya for me. Kapag mga ganito naman ding mga recipe,
walang problema, huwag kayong matakot dahil madali na mag-adjust dahil simple lang siya. So, kung gusto nyo subukan at gusto nyo gawing negosyo, go. Mas maganda yung masubukan mo muna para malaman mo kung ano yung tipo ng lasa ang gusto mo. Diba, ang common talaga na overload na pares ay lechon kawali and lechon bulaklak. Yung sa iba, ang nilalagay nila ay inihaw na baboy. Ano pa ba? Parang yun lang alam ko. So, pwedeng ganun din. At yung laman natin, talagang sobrang lambot na. Pansin niyo pag-slice ko, hindi ko na ma-perfect yung pag-slice. Gusto ko sana yung parang cubes. Pero ayun ako, sobrang lambot na niya. Hindi kaya. Yung iba, sabi nila parang bulalo style lang yung pagluluto ng kanto pares. In a way, siguro dahil sa pagpapakulo, matagal. Pero sa lasa, medyo may difference kasi wala namang luya ang bulalo at walang star anise si bulalo. So yeah, may difference talaga pagdating sa lasa. Yung pagpapakulo lang ng matagal. I think yun yung nila pareho. Ayan, so subukan nyo lang gumawa ng konti. Ito ay 1 kilo ng bones. So, pwedeng ganun din. Or pwedeng, kung gusto nyo, sa bahay lang na, konti lang talaga, 1/2 kilo, pwede na. Pwede ka na mag-start sa 1/2 kilo para sa bahay lang. Para tikman mo lang, masubukan lang. Kasi, di ba, yung mga sangkap na gamit natin, hindi talaga mahirap hanapin. Excuse me, nabubusog na ako. So, ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang mga prices ay magdidepende yan kung saang lugar ka, baka mas mura sa inyo or mas mahal. And syempre depende yan kung sa palengke mo bibilhin or sa grocery store. Ito sa akin ay halo, meron sa grocery store at sa palengke. Kung gagawin mo talaga siyang negosyo, dapat meron kang supplier para mas mura. And mas mura ang mga presyo nito kapag bulk orders ang kukunin mo. Kung makakagawa ka ng 20 na servings, ang cost per yield ay 49 pesos and 33 centavos. Ito ay may kanin na pero hindi po ito unlimited. And syempre, yung toppings natin na lechon kawali at chicharon bulaklak ay dapat mo siyang pagkasyahin sa 20 na servings. At kung higit sa 20 servings ang magawa mo, mas maganda syempre. At para din umabot ka sa 20 na bowls ay magdagdag ka talaga ng tubig para sa sabaw. Again, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you! And oo nga pala, syempre ako po ay naglikom ng mga information dito sa YouTube kung paano gumawa ng kanto style na pares. And yes, marami talagang paraan kung paano gumawa ng beef pares, yung authentic or yung kanto style. So kayo na ang bahala kung ano yung gusto yung lasa or gimmick or toppings ang gawin sa beef pares ninyo.